Condolence po Attorney. ha. Opo. Ano po nangyari? Gusto ko lang po investigaron yung pagkamatay po ng mama ko. Kasi yung mga kamag-anak ko, mga kaibigan ng mama ko, nung buhay pa yung mama ko, tinawagan ako dito nga kunin ko daw po yung mama ko dahil kawawa daw sa kamay ng papa ko po. Kaya nagduda po ako sa pagkamatay ng mama ko baka hindi lang stroke may dahilan. Ma'am Charito, nung mamatay ang nanay mo, nasaan ka? Nandito po ako sa Manila, sir. Ang tagal So, ko nandito, hindi na po ako. Hanggang sa nalibing siya, hindi ka na nakauwi? Hindi po. Wala ka na bang kapatid doon, ang kasama ng Mayroon nanay po mo? isa. O anong sabi niya? Ano lang po ang dami kasi po niyang anak. Ang nagkontak lang po sa akin, yung tsahin ko lang po. So hindi, yung kapatid mong nando doon, hindi kasama ang nanay mo? Hindi po. Kasi Okay. may pamilya na rin po kasi. Ang magkasama po ng mama ko, yung papa ko lang po. Ang sinasabi kasi is na stroke, pero ayon nga daw po sa mga tao dyan is duda sila na stroke po. Malinawan tayo kay Kap Manlosa. Kap, magandang hapon po. Good afternoon. Opo. Ma'am, familiar ka ba dito sa namatay? Masyado, sir. So Alam mo, sir. base sa istorya ni Charito, yung anak dito, parang battered wife ata itong namatay o nabubugbog ho ba, Ma'am Charito, sa pagkalam niyo? Ano Yun daw istorya? po ang sabi sa akin po ng kaibigan ng mama ko po Pinapakuha, yung buhay pa po, pinapakuha sa akin dahil kawawa daw yung mama ko sa papa ko. Kaya wala po akong pera nga kukunin ko si mama sa Cebu. Okay. Hanggang ngayon, itong huling nalaman ko nga, yun, namatay na ang mama ko. Ma'am, wala ba kayo na-encounter ng mga complaints nung araw, nung buhay pa itong namatay na si Dora tungkol sa pambubugbog sa kanya ng kanyang asawa? So far, sir, wala. Mga nakablatter doon sa barangay namin. Ngayon lang ako na alam dyan nga may tatagay yung lola niya. Wala namang blatter dito. Wala po. So wala po kayo natatanggap na complaint tungkol sa mga aligasyon na gano'n. Ano po? Oo po, sir. Wala po. Na-autopsy na ba siya? Ano Wala po, pa? ang sabi yung tsuhin ko po, yung kapatid ng mama kong bunso, tinanong ko po, tinawagan ko. Ang sabi niya, mula nung pagka-stroke ni mama, diretso daw, nilagay daw sa kabaong. Okay. Diretso burol. Bakit hindi ang inano ko, bakit hindi nila dinala sa ospital? Sila lang po ang sila lang yung ginaganon daw yung puso. Imbis nga bubuhatin nila para dalhin sa ospital, hanggang sa naputulan daw ng hininga, sabi yung tsuhin ko. So tingnan po natin kung mapapaimbestigahan natin sa pulis doon at tingnan natin kung may possible foul play. So yun ho bang gusto nyong malaman? Gusto ko lang po malaman talaga po yung mga gusto ko pong matuldukan po yung ko kung may Nasa linya ba si may Medyo? dahilan pagkamatay ng mama ko. Okay, sino ang mga nagsasabi sa yung pinagdududahan nila kung Kaibigan yung nanay mo ng- nga ay namatay sa stroke? Kaibigan ng mama ko, sila po ng mga kapatid din ng mama ko. O bakit nila nasabing, Sabi nila, bakit nila stroke daw. pinagdududahan na yung nanay mo ay namatay sa stroke? Yun po At ang hindi sila nila kasi naniniwalang namatay sa yun ang stroke? sinabi ng papa ko sa kanila, namatay daw sa stroke. Okay, pero Kasi yung nangyari po kasi nangyari kay mama, wala yung mga kamag-anak ng mama ko, yung si papa lang ang kasama at saka yung mga kapitbahay nila. Yun daw naabutan ng tsuhin ko kasi kinuha yung tsuhin ko doon sa bahay namin at dinala doon sa tinitirahan ng mama ko, doon sa bahay ng papa ko. Naabutan na daw ng tsuhin ko, wala na daw hiningan yung mama ko. Basta naabutan daw nila, naabutan ng tsuhin ko, ginaganong-ganon daw yung dibdib. so hindi na tinakbo sa ospital? Hindi na po, diretso burol na Ayun daw yung po, ano sabi natin, ng tsuhin ko. Matanong lang namin, sino daw po yung nagsasabi or duda na kapitbahay niyo po na duda po sa pagkamatay ng nanay niyo po? Sino po yung nagsasabi nun, ma'am? Kaibigan po ng mama ko, si Luciana po. Ano po yung pagkakasabi niya, ma'am? Yung mismong pagkakasabi niya po? Sabi niya, Day, kunin mo tong mama mo dito kasi kawawa siya sa papa mo. Na lagi sila nag-aaway, nagmumurahan, sinasaktan. So buhay pa nanay mo noon? Buhay pa po. Kailan yan? Nung huli naming usap po, June yun June pa. Pero kailan ba Opo. namatay nanay mo? Kailan lang, di ba? August 31 po. Pero yung nanay mo mismo hindi tumatawag sa'yo para magsumbong.
Hindi po, sa iba siya nagsusumbong po eh. Kanino daw siya nagsusumbong? Ayaw pa nga ipasabi sa akin, sabi ng kaibigan niya. Sina- ano? Ganyan lang yung mama ko, masyadong malim, kahit binubugbog na siya. Ayaw pa rin magreklamo sa barangay. Major Mark Villanueva, yung Chief of Police po ng San Fernando, Cebu. Hello po, magandang hapon po. Major? Yes, Meron sir, po yes, kami sir. isang situation dito na yung deceased is supposedly namatay sa stroke pero pinagdududahan nung anak na yung nanay niya ay namatay sa stroke lang. Major, ano ho ba pwede ho pa ho ba nating mag-conduct ng investigation dito? Baka sakaling malaman lang natin kung anong tunay na nangyari? Yes sir, total sir, kuha na lang natin sir, i-double check na namin sir, and after this sir, papuntahin ko ng investigator ko sir sa barangay para Sige sir. magtambak ng investigation sir. Sige sir, nako, maraming salamat po. Tapos Major, yung possibility na masubject pa siya for autopsy, kung pwede. Yes sir, yes sir. Sige. Major, alam mo na ba yung detalye kung saan pupuntahan? Kukunin ko na lang sir kay barangay captain sir, magpapas. Sige po. Itong ama niya po, wanted po ito. Nagtitinda ng shabu at adik. Ito po siya. Okay. Nagtatago po sa underground ng Ito bahay. po, ma'am, yung Itong ina kaibigan nito ni na mama, mamasukan ng yan ang katulong. nagsusumbong po sa Ano akin. pong relasyon nyo doon sa namatay? Asawa ko po ito, nanay. So parang mother-in-law mo yung namatay. Nanay niya po Ilang yung- beses na namin yan. Major, may konting history tungkol doon sa husband nung namatay na dinig nyo naman po siguro yung sinabi nung kanyang son-in-law. Yes sir, yes sir. Sa underground nagtatago siya dahil hinanting ng pulis. Nagtitindang shabu. So Major, makikipag-coordinate sa iyo yung mga reporter namin para Tinatawagan meron namin yan, tayong sir, kahit namin monitoring hindi po siya at malaman din kung anong pong magiging update. Pero in the meantime, Shari, pauwiin natin siya, no? O pauwiin po namin kayo kagad sa Cebu, Mrs., para makapag-coordinate ka rin kagad kay Major yung magkoconduct na investigation. Ano po? Opo. Major, yun na lang po muna in the meantime. Makapag-conduct po tayo ng investigation at makikipag-coordinate po sa inyo yung anak, si Charito po. Ha? Okay sir, hintayin ko sir. Thank you. Ang gagawin na lang po natin, madam, para makatulong din po kami, and at the same time, kasi attorney, nakuha ko yung medical certificate, wala pong naka-indicate ng cause of death. Okay. Wala po siyang naka-indicate. Yun yung nakita ko dito, madam. Wala akong mahanap. So, open pa rin naman yung possibility ma-autopsy pa ulit. Ano po? Pero makipag-coordinate na lang po kayo kay Major, ha? And ma'am, for the meantime, paiimbestigahan po natin kay Major Villanueva kung sakaling may maitulong po para po doon sa autopsy o kung ano man po malaman natin yung Yun po, cause of gusto death ko po. Kasi mangyari wala po po. eh. Siguro kaya rin kayo confused, ma'am. Dahil wala pong nakalagay din na cause of death base po dito sa medical certificate. Sige po, gano'n na lang po ma'am, tututukan po namin to, I'm curious madam. lang po ako. Kasal ho ba yung nanay mo? At saka Hindi po, kasal, nag-live-in lang sila? yung papa ko na yan, may unang pamilya po. Pero yung ang una niyan, si mama. Ngayon, binuntisan si mama, ako po yung binuntisan ng mama ko. Pag anak ako ng papa ko, niya, kasi mayroon siyang, may pamilya po siya eh. Nagpakasal siya sa iba. Yung mama ko ang iniwanan niya habang binuntis ako. Sige. Tingnan Pero na hindi lang ko po natin. yung kasama. Umuwi na po kayo kagad para makapag-conduct na investigation sila, Major, ha? Opo. Major, maraming salamat po. Yes sir, thank you, Yes, sir, and good yes, sir. afternoon also sir. Tsaka kay Barangay Captain Manlosa, ma'am. Salamat po, ha? Salamat po, sir. Pero ma'am, yung time po ba na may nalaman po kayo na ito po ay nakakaranasan ng pananakit si nanay, pinablatter niyo po ba ito or pinamedical niyo din po sila nanay, nireport niyo po sa barangay? Wala po eh. Walang kumikilos doon sa amin po, ma'am eh. Sino po ba kasama ni nanay doon, ma'am? Sila lang dalawa ni Papa doon sa bahay ng Papa ko. Malayo yung mama ko sa mga kapatid niya eh. Okay. Jurian, ano nakakwento sa'yo ni Ma'am Dora bago siya mawala? Ano ba ang naging sitwasyon dyan bago mawala si Ma'am Dora? Last na namin nagkita, si Lola na nagtatrabaho pa noon. Tapos noon, balitaan ko na lang na wala na daw si Lola, natikit daw sa puso, kaya naman. Charito, sa pagkaalam mo ba yung nanay mo may sakit sa puso o may high Wala blood o ano? Anong alam mo sakit ng nanay mo? Ang sabi na may high blood daw siya. Pero yung nandito po siya sa akin noon, nung medyo bata pa siya, yung malakas pa siya, nagtatrabaho yan dito sa Maynila. Pero wala man siya ibang kinukwento sa akin eh. Ilang taon siya nung mamatay? 68 68 po namamasukan ng
sa bahay po Hindi, yun. ito, nung mamatay siya ngayon. 68 po. 68. Opo. May trabaho siya? Namamasukan po. Malapit lang doon sa... So malakas siya. Sa papa Pagka- ko. Oo. Kaya nga po nagtataka ako eh. Bigla lang namatay. Pati yung tiyahin ko nagtataka rin. Bakit daw bigla daw namatay? Kailan lang daw sila nag-usap? Nung isang araw daw nag-usap sila. Bakit daw bigla daw namatay daw? Julian, wala po ba kayong nakita na mga pasa o sugat sa kanyang katawan? Wala po kasi pag dating ko dito, nakabuto na. Nakaburol na. Opo, nakabuti. Sino pong nag-asikaso? Diretso eh. Kapatid ng lola ko. Paano daw po nalaman, ma'am, na wala na tong buhay? Saan po nakita? Hindi ko rin alam. Sige po, ma'am, ganito na lang po. Paa-assistahan na lang po namin kayo kay Major, ma'am. Kakausapin po kayo ng staff po namin sa likod, ma'am, and yung sa autopsy, i-coordinate po natin para malaman po talaga natin yung cause of death. Kasi hindi rin po namin alam dahil wala rin. Yun Wala lang po talaga, ma'am. Hindi Yun din po talagang namin gusto alam. ko po mangyari. Malaman ko talaga po eh. Kung ano talaga po yung nangyari talaga sa mama ko. Yes po. Sige po, ma'am. Kausapin po namin kayo doon, ma'am. And muli po ang aming Salamat. taus-pusong pakikiramay po. Ma'am, Salamat. Condolence po ha. At least Salamat aabutan po. nyo pa yung bangkay doon bago malibing. So pwede pa Apo. naman po. Salamat po.